Update tayo sa lagay ng panahon ngayong may binabantayang low pressure area sa Mindanao. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, mataas nga daw po yung chance na maging bagyo yung LPA sa Mindanao. Magiging kasintindi po ba ito ng mga nagdaang bagyo? Well, sa ngayon po, malapit ito sa kalupaan ng ating bansa at hindi natin niro-rule out na posible nga ito maging bagyo sa susunod na or sa loob ng 24 na oras. No? Pag nagkaganon, bibigyan natin ito ng local name na Cherubim. At dahil nga malapit na ito sa kalupaan ng ating bansa, hindi natin inaasahan kasing lakas ng mga bagyo gaya ng 2011 na bagyong Sendong na tumama sa Mindanao. Hindi natin inaasahan na ganun kalakas, pero sa ngayon ay kailangan nating pagandaan kung ano man yung posibleng epekto nito. Dahil kapag naging bagyo po ito in the next 20 or within the 24-hour period, ay asahan po yung agad-agad na pagtataas ng wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao area. Sa mga lugar po sa Mindanao, ito direktang makaka-apekto? Well, sa ngayon, no, base na pinalabas natin na weather advisory, meron po tayong mga paulan na inaasahan, no? Within today, no? Heavy to intense dito sa may bandang Surigao or sa Caraga at saka dito sa ilang lalawigan ng Davao Region, no? While moderate to heavy sa natitirang bahagi ng Davao Region at ito nga, yung mga bandang Agusan area, yan po, yung mga areas na nasa silangang bahagi po ng Mindanao. At sa mga susunod na araw, asahan natin na mas posible pang dumami yung mga lugar na posible makaranas ng moderate to heavy hanggang intense rains dahil nga dito sa potential na bagyo sa silangang bahagi nga ng Mindanao area. Posible po bang mag-iba ng direksyon yung LPA, lalo na kung maging bagyo na po ito? Well, sa ngayon po, nakikita natin kung maging bagyo ito, talagang mas malaki ang chance na tumawid dito sa may bandang Visayas, Mindanao area within the next 2 to 3 days. Kaya kanina nga po, nagkaroon na tayo ng pagpupulong with the OCD and the RMC at yung iba pang mga government agencies na partner natin sa disaster risk reduction and management, no? Lalong-lalo na pag may ganitong mga weather system tayong binabantayan. Okay, maraming salamat. Chris Perez ng Pag-asa. Maraming salamat din po at magandang araw.